Nagsimula na ngayong araw ang campaign period para sa mga tumatakbo sa barangay at SK elections. Mga kandidato, pinaaalahanan ng COMELEC sa guidelines sa pangangampanya. May detalye live si Zen Kilantang ng GMA Regional TV 1 Western Visayas. Zen? Cecil, sa pagsisimula ng campaign period ngayong araw, tututukan daw ng COMELEC ang vote buying at vote selling. Formal nang nagsimula ngayong araw, October 19, ang 10 araw na campaign period ng mga kandidato para sa barangay at sangguniang kabataang elections sa darating na October 30. Kaya ipinaliwanag ng COMELEC ang pagkakaiba ng pangangampanya sa barangay at sa national and local elections. Ngunyan, pinagbabawal na magkampanya ang mga elective officials. Kung kang national elections, ang sarong elective official pwedeng mangampanya, ngunyan bawal. Nagpaalala rin ang COMELEC sa guidelines na dapat sundin ng mga kandidato. Kasama na dito ang pagbabawal sa presensya ng mga kandidato sa mga payout center ng LGU o ng anumang ahensya ng gobyerno. Pagdating naman sa campaign materials, dapat daw na 2 feet by 3 feet lang ang campaign posters at dapat ipaskil sa mga common posting area. Kaya mahigpit na imomonitor ang pagtalima sa mga common poster areas na itinalaga lamang ng COMELEC. Maximum deployment naman ang ipatutupad ng Pangasinan Police. Sa Batangas, ikakasa rin ng COMELEC ang Operation Baklas na magtatanggal sa mga campaign material na wala sa common poster area. Inaayos din ng Batangas City COMELEC Office sa DepEd ang pagsasagawa ng early voting para sa mga vulnerable sector gaya ng senior citizen, PWD at mga buntis. Tututukan naman ng COMELEC ang vote buying at vote selling sa ilalim ng Kontrabigay Committee sa probinsya at lungsod ng Iloilo. Ang aton diri nga approach subong is this what we call ang whole of nation approach. Kabig naton nga madako nga problema ang vote buying sa kada eleksyon. Ayon sa COMELEC, ipinagbabawal ang pamimigay ng t-shirt, bags, ballpen at pagkain at transportasyon sa campaign sorties o pagtitipon. Ang kandidato kasama ang 5 nitong staff lang ang maaaring magsuot ng t-shirt na may pangalan at larawan ng kandidato. Habang dapat din na hindi lalagpas sa 5 pesos ang magagastos ng isang kandidato sa bawat botante. Kaya panawagan ng COMELEC sa mga botante na kuhanan ng larawan at i-report ang mga kandidatong bumibili ng boto. Magbubukas din ng Kontrabigay Help Desk ang Talisay City Police sa Cebu ngayong araw. Ang Help Desk ang tutugon sa mga reklamo ng vote buying kaugnay sa nalalapit na barangay and SK elections. Tatanggap rin ang Help Desk ng iba't ibang election-related complaints. Ipinadala na rin sa lalawigan ng Negros Oriental ang karagdagang augmentation unit upang masiguro ang mapayapa at matiwasay na eleksyon sa probinsya. Kabilang sa mga ito ang puwersa ng militar na mga miyembro ng 8th Infantry Division mula sa lalawigan ng Samar. May mga na-identify na rin na common poster area ang COMELEC 11 sa pagsisimula ng campaign period. May common and designated poster areas din sa bawat barangay sa Cagayan de Oro City. Karamihan dito nasa public plaza sa bawat barangay. Sa Zamboanga City, may mga istruktura na kung saan pwedeng ipaskil ang campaign materials o posters ng mga kandidato sa eleksyon. Ayon sa COMELEC Zamboanga, may team na mag-e-inspeksyon sa campaign posters kung nasunod ang inilabas nilang guidelines. Cecil, samantala dito sa Iloilo City, nagkaroon ng covenant signing kaninang umaga ang mga tumatakbong kandidato upang siguraduhin na magiging mapayapa at maayos ang eleksyon. Cecil? Maraming salamat, Zen Kilantang ng GMA Regional TV 1 Western Visayas.